Pagbati sa ating viewers. Pabatid sa lahat ng senior citizens. Benepisyo para sa taong 2025. Malaking pagbabago. Narito ang mga mahalagang updates sa benepisyo ng ating mga senior citizens, batay sa panayam kay NCICOIC, Dr. Mary Jean Loreche. Iba't ibang benepisyo at cash grants. Tulad ng 10,000 pesos cash gift para sa mga tutuntong sa 80, 85, 70 at 75 taong gulang. At 100,000 pesos para sa mga abot sa 100 taong gulang. Mga itinayong senior citizen facility. At pagtatanggal sa purchase booklet sa pagbili ng medisina. Ano-ano mga pagbabago? Halina't panooring mabuti at pakinggang maigi ito. Dr. Mary Jane Loreche. Doc, Commissioner, pasensya po. Magandang hapon po sa inyo. At hindi talaga namin kayo tatantanan hanggang hindi po matapos ang ating magandang talakayan. Magandang hapon po ulit, Commissioner. Yes, Jude, naputo lang po tayo, pero ituloy po natin yung katanungan ninyo kanina tungkol sa yung mga pamumulitik kanina. Sabi ko sa inyo kanina na halinawa, hindi naman, dahil dapat ay kung ano yung para sa nakakatanda ay dapat ibigay natin. So we have a mechanism naman na tinatawag natin grievance or a complaint mechanism kung sakali man na sila ay makaenkwentro ng ganyang mga problema. At ito ay ginawan din natin ng proseso upang sila ay pwedeng dumulog doon at ito ay maimbestigahan natin. Ayun, so it's good to note, no, at least kasi yan po, I'm sorry mama, with all due respect, yun po talaga ang yun din po ang mga tanong, no, na ayan, well, nais nilang ipatanong po sa inyo. Alright, ma'am, patungkol po sa usapin ng mga edad, that, again, ulitin ko lang, 80, 85, 90, Yes, 95. 95 and 100, yung binanggit niyo po kanina. Tama po ba, ma'am? Opo. Tama po yun. Ang 100, wala na tayong problema doon, Jude. Kasi ang 100, centenarian, that's 100,000. Nasa batas na talaga yan. Pero may nakakaabot pa ba ng 100 years age, ma'am? Wow, impressive. You will be surprised. Ang dami nila. Talaga? Amen to that. Ang alam mo ba na dahil lumahaba ngayong buhay natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na yung longevity natin nagbabago. At you will be surprised na for the first quarter of 2025, meron tayong nakalista more or less at kailangan pa namin i-validate ito, more than 90 persons, no, who will be recipients of our centenarian cash gifts. So, natutuwa tayo na sila ay umaabot sila ng edad, and we really want na bigyan pugay po sila. Opo. Ma'am, in fairness naman, no, sa ating mga, kasi marami pa rin akong mga LGUs and cities na alam na aside sa 100,000 na naibibigay ng ating pambansang pamahalaan for the centenarian, meron silang counterpart. May ibang mga LGUs na nagka-counterpart. Have you heard that, ma'am? Totoo yan, June. Sa ating pag-iikot at paglilibot natin, marami tayong naririnig at kami nga nakakausap namin talaga ang mga local chief executives at tayo nagagalak na talaga namang mahal na mahal nila yung mga nakakatanda sa kanila. So pwede silang mag-counterpart, ma'am. Kasi kung hindi ako nagkakamali, in Sorsogon City, mukhang meron silang counterpart, no, na ibinibigay aside sa 100,000 commissioner. That's true. And yung sa ating pag-iikot para nga dito sa ating expanded centenarian, naririnig na natin, nagsasabi na ang mga local chief executives na magbibigay din sila ng counterpart sa 10,000 na yan. Ayun. So, that only goes to show na sa katotohanan, ang mga Filipinos, no, ang ating mga leaders, no, mahal talaga nila yung kanilang mga nakakatanda. Ayan. By giving even due process, no, sa kanilang mga pangangailangan. Opo. Pero may mga feedback din akong naririnig na bakit nag-umpisa ng 80, 85, 90, baka pwedeng ma-consider na maibaba pa yung mga edad sa 75. Nung ginawa yung batas, Jude, I think yan yung benchmark na nilagay. Kasi nga naman, una sa lahat, sa aking pagkakaintindi dito, dahil hindi pa ako commissioner nung nailabas yan, nung yan ay pinag-aralan. So, ang pagkakaintindi ko dito, because ang 60, 70 ay bata pa yan Hindi pa talaga yan kailangan na, alam mo yon, alalayan. At sila naman talaga ay very active. And that's what we are actually promoting, a healthy aging lifestyle. Pangalawa, ito namang 80, 85, 90, and 95, tandaan natin, ang ating budget allocation sa buong Pilipinas, hindi lang para sa mga nakakatanda. So we have to be fair also to the government in terms of, allocation of budget. Ayun. Baka naman yung pondo ng AKAP at TUPAD, ibigay na lang po dyan, ma'am. Naku naman.
Di ba? My lips are sealed on that. meron akong ano, ma'am, ano? Meron akong hugot, no? Napansin mo ba? Anyway, well, kidding aside, ma'am, no? At least napag-usapan din natin yan, ma'am, no? Now, again, para at least bigyan natin ng mas malinaw, no, na paliwanag itong expanded and then centenarian cash benefits and yung edad na from starting 80 years old, no. I believe nakuha nila yung mahalagang impormasyon. But then kailangan din may paliwanag natin, ma'am, na hindi ito outright, may proseso silang dadaanan, Commissioner. That's correct. Kaya mahalaga yung application. Mhm. Kasi although it's a benefit, you are not going to be searched for. Ibig sabihin, hindi tayo magtitingin kung sino itong mga magiging ganito. You have to apply for it. It's a benefit that you need to apply. And merong mga basic requirements na kakailanganin din para ikaw ay makakuha nitong beneficyo mo. That is correct. Ma'am, inulit ko kasi yan, ma'am. Kasi meron din tayong mga elderly na akala nila mayroong batas, sinabi ng gobyerno, sinabi ng pamahalaan na merong ganito, kailangan maibigay sa kanila kasi yun ang sinasabi. Merong proseso tayo po, Commissioner. That's correct. And gusto lang din natin paalalahan ng ating mga nakakatanda na heto po ay benepisyo. Hindi po ito kumbaga ay ibibigay lang sa iyo at iaabot. Hindi po. Kasi kailangan din natin i-validate at i-verify yung iyong edad at yung mga requirements kailangan nandyan yan. Kasi subject din tayo sa ating Commission on Audit, ha? Yes, Kasi hindi naman yan dahil binigay sa atin Kasi kung binigay natin na hindi natin yan, maililiquidate ng maayos sa gobyerno din. That is correct. Oo. So at least naintindihan natin yan na meron tayong proseso, meron tayong mga validation na gagawin. Now, ma'am, no, ito yung mga importante pang mga tanong na gusto ko pong itanong din sa inyo. Merong lumabas na, I think, hindi ko alam kung batas na alam mo yun, pag nabili bagang isang elderly sa, let's say, butika o drugstore, may pinipresent pa sila ng mga booklet. Ngayon daw po, kahit hindi na mag-present, tama po, pwede po man ninyong ipaliwanag po yung ganong development sa Commissioner? Napakaganda ng tanong mo again, Jude, and ito ay naaangkop din kasi nitong Pasko ay inilabas ng Department of Health ang ating administrative order na tinatanggal nila yung requisitos na dalhin ang purchase booklet. So it's administrative order, ma'am. Yes, it's an Okay. administrative order. Kasi tandaan natin, ang nangangasiwa dito sa 20% discount plus 12% sa mga gamot ay ang Department of Health. Okay. So sila din kasi ang naglagay nung requirement na yan, nung kapanahunan. So kailangan manggagaling din sa kanila yung pagtanggal niyan. Ayun. Pero heto, nung July, nung heto ay pinagpupulungan namin yan, ay tayo ay nabigyan din ng pagkakataon magbigay ng position paper on the removal of the presentation of purchase booklets. At heto nga ay isang adhikain din at ginawang batas ng ating mga mambabatas para sa senior citizens. So ang ating position paper noon at hanggang ngayon, ganun pa rin ang paninindigan natin na kami ay kasama nila na dapat tanggalin ito. Subalit, meron kami itong ininagdag na sana ma-develop natin yung QR code system. Or kaya naman, magkaroon ng database talaga ng lahat ng mga nakakatanda sa buong Pilipinas na maa-access ng ating mga butika, ng mga pharmaceuticals, para ito, makita din talaga nila na heto yung kanyang mga gamot na iniinom, heto yung kanyang mga kailangan niya. Subalit, in lieu of the QR code, dahil andyan naman na yan, ang mahalaga dito ay kailangan dalhin ng isang nakakatanda ang kanyang reseta. At yung reseta niya, na isinulat ng doktor niya, ano yung mga gamot na kailangan niya, ano yung quantity, at para malaman din at mabigyan din ng monitoring yung ating mga binibili. Opo, so kailan ito mag-uumpisa, take effect, itong sinasabi po ninyo, Commissioner, and tawag ito, so wala nang ipapakita, ma'am, ha? Wala nang booklet na ibibigay sa mga drugstore. In principle, again, dahil naglabas na nga ng administrative order ang Department of Health bago magpasko, it should have taken effect already. So, ang kailangan na lang nating dalhin ay ang ating reseta, the prescription coming from your attending doctor, at hanggat maaari updated ito. Huwag yung isang taon ng reseta niya sa iyo, makita mo. Kasi may pagbabago na Pangalawa, kailangan pa rin yung OSCA ID na nagpapatunay na ikaw nga ay isang elderly or senior citizen. Okay, so only the booklet ang hindi, only the senior citizens ID ang ipapakita. Hindi na yung kasama ng prescription. Kasama ng prescription. Alright. What is your position na sana nasama na lang, halimbawa, di ba may mga discounts din sa mga restaurant, tapos kanina sumakay ako ng MRT yata, meron pang pinifill upan yung senior ma'am bago sila makakuha o maka-avail ng discount mula sa ganung mga transportation, Commissioner. Sa mga restaurants naman,
at kahit sa iba nating mga pangangailangan like sa grocery. Ang grocery kasi nire-require pa tayo ng booklet Okay. na kailangan ipakita kasi may monitoring sila na 125 pesos a week lang ang dapat na ibigay sa iyo na diskwento, no? Pero kailangan pa yun, so hindi pa yan tinatanggal. Ang pangalawa, yung tungkol naman sa mga transportasyon na yan, kailangan i-honor lang dapat nila yung ID. Kasi wala naman talaga tayong booklet din pag tayo ay sumakay ng aeroplano, sumakay tayo ng bus, sumakay tayo ng tren, o kaya ng jeep. The ID should be proof enough that you are a senior and that you deserve the discount. Ayun. What I'm saying, ma'am, kasi sumakay ako ng LRT yata, MRT yung from Recto to Anonas, no? So may mga nakasabay tayo mga senior. Meron pa may binibigay pa sa kanilang parang papel din. Kailangan pang magsulat ng ating mga senior citizens na ganun po, ma'am. Siguro, ang pwede natin gawin yan, Jude, at thank you for bringing that to our attention. Ang pwede natin gawin ay makipagpulong sa DOTR kasi under sa kanila yan. And then we can talk this out with them how we can ease the process para sa ating mga nakakatanda. Ayun, thank you so much, Commissioner. Now, let's go to the Senior Citizens Community Care Center. Ano po ba ito, Commissioner? Isa ito sa mga programa na hinahawakan natin at pinapalawig natin kasi naniniwala tayo, Jude, na hindi sapat na pera lang ang iaabot sa nakakatanda. Because at the end of the day, yung pera na inaabot sa atin as a benefit ay kulang talaga yan kahit naman lang sa ating maintenance medicines at pangangailangan. Pero dapat ang pag-intindi natin ay ang benepisyo na dapat makamtan ng ating mga nakakatanda goes beyond economics. It really is more on a programmatic approach. At alam naman natin kailangan na nakakatanda ang isang lugar kung saan sila ay magkakaroon ng wellness and health na mga programa kung saan ang check-up nila dapat nandoon. May lugar din sila na dapat ay pwede silang mag-social interactions lang. Kahit na nga yung ating mga livelihood opportunity, skills development, dapat sa isang lugar. It's a concept born out of a one-stop shop, like a convenience store. So ito ay ating isinusulong at natutuwa tayo na ating mga local government units ay happy naman na naintindihan nila kung saan ang programa ng gobyerno pwede palang ilagay sa isang lugar lang. So meron na tayong pilot areas nito, Jude, dyan sa Moalboal sa probinsya ng Cebu, meron din tayo sa Cabanatuan sa Iloilo Province, meron din tayo sa Malaybalay City sa probinsya ng Bukidnon. So isinusulong natin to na sana ma-embrace ng ating mga local government units upang lahat ng programa para sa nakakatanda ay nandun lang sa isang lugar. Ayun, so napakaganda niyan, ma'am, no? So at least we have pilot areas and then after makita yung execution at maging maayos, sana marami pang lugar, no, na magkaroon ng ganito pong Senior Citizens Community Care Center, kumbaga man. At alam mo, ma'am? Ito yan, Jude. Opo. Actually, Jude, meron tayong isa niyan ngayon sa darating na Enero, sa katapusan, sa Kitapawan sa North Cotabato. Like for example, Jude, isa sa pinakamahalaga natin intindihin ay yung dementia, no? Yung pagiging makalimutin na akala natin normal part of aging. Hindi, ma'am, kasi kahit bata pa, ma'am, tulad ko na makakalimutin na eh. So, gusto natin isulong yan at magkaroon ng awareness, magkaroon ng training, magkaroon ng mga ano ang dapat mga simptomas or senyales at ano ang dapat gawin. Gagawin natin yan doon sa ating mga community care centers. So tayo ay nakikipag-connect sa ating mga specialista ng mga doktor, no? Upang tulungan tayo na ito ay magkaroon ng mukha. Opo. Department of Health pwedeng makipagtulungan din or magkaroon ng collaboration. Yeah. Actually, ang Department of Health, kasama talaga natin kasi sa wellness and health sa kanila yan Pero we go beyond the Department of Health. We even talk to the doctors, no, ang mga specialista natin na kagaya ng sa ating dementia care awareness. Meron tayong tinatawag din na yung ating mga sa nutrition natin para sa mga nakakatanda, yung kanila sa mga ngipin nila, no, sa oral health. So yan po kasama ang eyesight. So we also connect to the other doctors, no, para sila ay matulungan tayo sa mga programang meron sila para sa mga nakakatanda. Opo. Ma'am, meron bang pagkakataon na ang komisyon ay masinsinan po ang pakipag-usap natin sa mga LGU para alam mo yan, ma-replicate o ma-adapt yung mga programa po natin sa kanilang mga lugar. At base sa mga pag-iikot ninyo, no, I'd like to ask, ano yung mga lugar na may mga best implementation ng ating mga programa para sa senior citizens? Ay marami yan sila, Jude, at tayo nga ay natutuwa sa kanila na even without NCSC, helping them out in conceptualizing, no, para mapag-isa lahat ng programa nila. Marami na silang mga programa nila. And ang atin lang ngayon ay gusto na natin pag-isahin. Kumbaga, the concept of the community care center ay para siyang
one-stop shop. Mhm. Na kumbaga, pag may kailangan ikaw, gusto mo ng araw na ikaw ay magpapa-check up, ay nandoon lang sa sentro mo. Mhm. Kunyari, ang araw na ikaw ay gusto mo lang mag-movie marathon kayo para magkatuwaan lang, doon lang din siya. Ayun. Ay kung may gusto pa tayong mga nakakatanda na gusto matuto, no, upang magkaroon ng livelihood sila, doon din natin gagawin yung conduct ng training via the TESDA. So lahat yan ginagawa at gagawin natin. So dahil bago pa lang naman din yung programa namin, simulan namin ngayong May of this year, Mhm. we look forward to 2025 na mas marami tayong mararating na mga LGUs para dito. Ayan, alright ma'am. Alam mo ma'am, kung akong kandidato ngayon na mayor, yung mga sinasabi mo, ilalagay ko yan sa mga programa ko para sa senior citizens. Di ka ma'am? So, totoo, we really want to go beyond it. We want na ma-embrace nila yan. Kasi lahat naman tayo patutungo doon eh. So, gusto natin na bigyan na talaga ng mukha. Ano nga ba ang ating dapat gawin? Paano ang mga programa natin pagkasyahin, upang ito siya ay maramdaman ng ating mga nakakatanda sa buong Pilipinas? Yes ma'am. Ma'am, naalala ko lang, what is your position or ano ang ginagawa din ng ating NCSC doon sa mga senior citizens na gusto pang magtrabaho? Kasi meron akong may mga narinig na mga malalaki ding food chain na tumatanggap din sila ng mga senior citizen para makapagtrabaho pa din sa kanila, Commissioner. Ang meron ng bagong batas na lumabas na yung equal opportunities, job opportunities for the elderly. Yan ay lumabas na last month. Isa yan sa ating mga programa ng NCSC na dapat ang mga nakakatanda ay parte pa rin ng nation building. So meron tayong ginagawang mga programs para sa kanila on livelihood opportunities. Nakikipagtulong tayo sa TESDA para ito ay mas strengthen kung ano yung modules nila or training skills or retooling ang tawag natin sa mga nakakatanda. And hopefully, this coming year, again, makapilot tayo kung anong programa na mas mabuti, na mas angkop sa kanila. We need to do a needs assessment first. Ibig sabihin, tingnan muna natin, ano nga ba sa isang lugar ang kanilang hilig? Ano nga ba ang pwedeng gawin? Like for example, in Cebu, being a tourist-rich area, baka naman doon natin i-strengthen yung mga tourism-related job opportunities para sa kanila. Ayun. Alright, so antabayanan natin ma'am no, yung mga developments at mga karagdagan pa no ng mga impormasyon patungkol diyan at sabi mo nga patuloy po ang inyong pong ahensya, ang inyong pong tanggapan na naglalatag ng iba't ibang mga programa para sa welfare and protection ng ating pong mga elderly o itong ating mga senior citizens. Now, how about ito pong ATOP, Assistance to the or Elderly Persons? Maganda din yan kasi, Jude. Pero ang ATOP kasi, isang programang galing sa DSWD yan, na nilipat din sa atin. Ito, ang kaniyang guidelines niyan ay ang pagbibigay, kasi maliit lang ang budget na yan ang pagbibigay ng tulong sa mga organisasyon na ang kanilang layunin ay tulungan ang mga nakakatanda. So, organisasyon ang binibigyan natin yan, mga organization, civil society groups, no, na ang kanilang layunin at ang kanilang ginagawa ay para sa nakakatanda. So, it's a small amount that is given to them as support of their program. Ngayon, nilalatag din natin ang guidelines na para makita natin na kailangan magkano lang ba ang kayang ibigay base doon sa maliit din na budget na inilagak sa atin upang matulungan ang mga civil organizations or mga senior citizens organizations no, upang mapalawig ang kanilang mga programa para sa nakakatanda. Ayun. Alright. So at least, ma'am, no, nakuha natin yung mga impormasyon patungkol po sa mga tanong natin no, na dapat po malaman at itanong sa National Commission of Senior Citizens Commissioner. Now, sa pagkakataong to ma'am, kung meron pa po tayong mahalagang impormasyon mula po sa komisyon, pwede po ninyong may bigay po sa amin at may paliwanag pa dahil may oras pa rin tayo para sa ating mga mahal na elderly no, sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Commissioner. Salamat, Jude, no, sa pagkakataon na ito. Ang una sa lahat, sana hindi ito ang huling pagpupulong natin, ang pag-ianyaya ninyo, upang pag meron tayong mga bago at mga dapat pang ipaliwanag ay magawa natin yon sa pamamagitan ng iyong programa. Pangalawa po, dahil holidays ngayon, no, sinasabi ko nga, ay Pasko ang bagong taon, masarap ang pagkain, maraming bisita, kailangan pa rin maging maingat ang ating mga nakakatanda dahil tayo ay vulnerable sector na po. Pangatlo ay huwag po natin kalimutan na ang programa ng ating gobyerno ay hindi lang sa perang inaabot, kundi may mga programa po talaga tayong angkop at para masagot yung inyong mga pangangailangan. At tayo nga ay natutuwa kasi ang mga various stakeholders natin, kagaya ng TESDA, ng DOLE, kasama natin sa Department of Health, no? And DSWD at ang DILG. Subalit, we go and extend beyond no, sa kanila by tapping the expertise of our doctors
para matulungan din tayo na kung ano yung kagaya niyan, yung mga ehersisyo na yan. Yung palang Zumba, kung mabilisan, hindi maganda yan sa nakakatanda. So Ganun. sabi sa atin ng ating mga kaibigan ng mga doktor sa sa Academy of Rehab Medicine, no? Meron din pala silang mga programa para lang na ehersisyo sa naangkop sa nakakatanda. Yung Institute for Dementia Care Asia, meron silang tinatawag na indak o sayaw, na ito pala ay nakakatulong upang paganahin yung ating mga pag-iisip, upang ma-delay or hindi tayo magkaroon ng dementia o pagiging makalimutin. At ito pala ay magkakaroon din ng effect sa buong katawan natin. So, may mga bagay tayong mga ganyang ginagawa ngayon na Jude, and 2025 will be a very good year kasi alam natin na maikakaspeed na natin ang ating mga programa. Yes, ma'am. Ma'am, we are hoping no na magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na ugnayan no sa pagbibigay ng serbisyo publiko at mga impormasyon sa ating mga mahal na elderly sa buong Pilipinas, ma'am. And I mean it no na maging kaagapay niyo po kami. Thank you, Jude, at Happy New Year sa iyo at sa iyong team at sa lahat ng iyong mga tagapagsubaybay. Alright. Marami Muli, ito ang Senior Balita naghahatid sa inyo ng makabuluhang balita at totoong impormasyon.